Kuya Niknik, bakit maraming mga driver ng manual transmission ang sobrang proud, yung iba nga toxic pa? Alam nyo kasi guys, sa panahon ngayon na usong-uso ang social media, para bang lahat na lang ng tao ay nagkaroon ng outlet kung saan maisishare nila yung kanilang kakayanan, mga talent at saka opinion. Kaya hindi po nakakapagtaka na mayroong mga drivers o kaya naman mga car enthusiasts na ibibida nila na sila ay marunong gumamit ng manual transmission. At hindi mo dyan maaalis yung payabangan. Ako nga po, napapansin nyo kuminsan, ang mga t-shirts na suot ko ay may nakaprint na cambio ng manual transmission. Tapos may nakalagay na endangered species. Kasi guys, parami na ng parami yung mga nagdadrive ng matic. Kaya yung mga tulad namin na marunong mag-manual ay umuunti. Kaya kuminsan nakaka-proud din sabihin na marunong kang gumamit ng manual transmission. Kaya nga lang nakakalungkot, minsan may mga drivers ng manual transmission na nasosobrahan sa pagka-proud na ang tingin nila doon sa mga nagdadrive ng matic ay mga mahihinang klase ng drivers. Kayong mga mahihinang nilalang, kahit magsama-sama pa kayo, hindi nyo ko kaya. Tapos yung mga matic na sasakyan, kahit gaano pa yan kamahal at kahit gaano pa yan ka-high-tech, ang tingin naman nila dyan ay walang kwenta kasi nga naka-matic transmission. Ang tawag sa mga ganyan ay mga purist sa manual. At kung tatanungin mo sila kung bakit ganun yung pananaw nila, ang pinaka-common na sasabihin nila sa iyo ay mas maganda talaga ang manual transmission kasi mas engaging ang pagdadrive. Meron kang greater sense of control doon sa performance na sasakyang idinadrive mo. Kasi daw kapag manual ang transmission, ikaw ang nagde-decide kung kailan ka magsishift. Tapos natitimpla mo pa yan sa clutch. Kaya kung bihasa ka na daw o yung tinatawag nilang professional sa paggamit ng manual transmission, ay mas lumalabas yung power ng sasakyan na dinadrive mo. Ipapaliwanag pa niyan sa iyo na iba ang pagdadrive nila kapag larga biyahe. Iba rin ang style ng pagdadrive nila kapag paahon. Tapos iba rin ang pagdadrive nila kapag naman palusong kasi nagagamit daw nila yung engine brake. Kumbaga ang driving style nila ay very flexible at very technical. Mayroong driving style for every road condition. Ang isa pang ibibida nila sa inyo ay mas matipid daw ang manual transmission pagdating sa fuel consumption. Kasi mas alam daw nila yung pinakatamang timing kung kailan magkakambyo. Di daw tulad ng mga matic na kailangang mataas yung rev or kailangang pagalitin muna yung makina bago mo maramdaman na mag-shift ito. Kaya daw sa matic ay nagiging mas magastos ka sa fuel consumption. Ang isa pang ibibida nila sa iyo ay wala silang pinipiling sasakyan. Kahit anong sasakyan daw ang pahawakan mo sa kanila ay kaya nila. Kasi kung marunong kang mag-drive ng manual, panigurado, maning-mani na sa iyo ang pag-drive ng matic. Pero guys, ilinaw ko lang na hindi naman lahat ng nagdadrive ng manual ay ganyan ang pag-iisip. Meron lang talagang mangilan-ngilan. Kasi meron po mga driver ng manual transmission na pinipili nila yung i-drive kasi ini-enjoy lang nila na ma-feel yung mastery over doon sa sasakyan na dinadrive nila. Aminado po ako na totoo naman yon. There is something very satisfying sa pagtapak ng gas pedal, pag arangkada mo ay nakatingin ka dun sa tachometer, and at the right moment, aapakan mo yung clutch ng mabilis, magsishift ka sa next gear, then bigla mong bibitawan yung clutch. Aarangkada po yan ng napakabilis. Mararamdaman mo ngayon lahat yan, very satisfying yung feeling na ikaw lahat ang nag-utos or gumawa noong pagbilis ng sasakyan. Kaya magkakaroon ka ng feeling ng superiority over doon sa machine. Uulitin ko guys superiority over doon sa machine. Yun po dapat ang ma-feel nyo. Hindi po superiority over sa ibang drivers na hindi naka-manual transmission. Kasi guys, hindi po lahat na nagdadrive ng matic transmission, ibig sabihin ay inferior or mas kaunti yung kanilang driving skills kaysa sa inyo. At kung ano man po yung natutunan natin sa pagdadrive ng manual, sa totoo lang, kung gugustuhin ng kahit sino na mag-drive ng manual transmission, ay magagawa niya ito. Kasi hindi naman po yan ganon kakomplikadong aralin.
Ang totoo nga po niyan, mayroon akong tita na senior citizen na. Dahil yung mga anak niya po ay nagsipag-asawa na, hindi na siya makuwang ipag-drive kung saan siya pupunta. Mahilig pong gumala yung tita ko. So ang ginawa po nitong tita ko, nagpunta ng driving school at nagpaturong mag-drive ng manual. Kasi ang sasakyan po nila ay manual transmission. At after po ng ilang araw at ilang sessions ay natuto na siyang mag-drive. Diretso na po siya sa LTO para kumuha ng lisensya niya. At ngayon, ipagdadrive niya na yung sarili niya kung saan niya gustong pumunta. Nakikipagsabayan pa nga po yan sa expressway. Ang ibig ko po bang sabihin ay, totoo namang nakaka-proud mag-drive talaga ng manual transmission, pero wag po nating sobrahan. Kasi hindi naman po talaga yon ganon ka-big deal. Alam nyo kasi guys, kapag content creator kayo katulad ko, babad kayo siyempre sa Facebook, ang dami-dami nyong mababasa na mga comments at hindi nyo maiiwasang kuminsan makabasa ng mga comments mula sa mga purist na driver ng manual transmission. Kapag sila po ay nakakita ng bata na nagdadrive ng automatic transmission, ang sasabihin po niyan, kaya matik ang dinadrive niyan kasi kulang pa yan sa panahon, hilaw pa yan sa skills, kaya bagay lang dyan yung matik. Kapag naman nakakita sila ng matanda na nagdadrive ng matik, ang sasabihin naman yan, mahina na kasi ang tuhod niyan, hindi na kayang umapak sa clutch, kaya ang dinadrive niyan ay matik. So, saan ka palalagay? Maging bata ka man or matanda ka kapag nag-drive ka ng matik, ay may nasasabi sila. Kapag naman dun ka nalagay sa saktong edad at nakita ka nagdadrive ng matik, ang sasabihin naman ng mga yan, real men use 3 pedals. Actually, yung iba, umibili pa ng sticker na yan at idinidikit doon sa sasakyan nila. Kaya wala talagang lusot ang mga nakamatic na transmission dyan sa mga purist. Inuulit ko guys, hindi naman po lahat na nagdadrive ng manual transmission ay ganyan. Mangilan-ngilan lang po yan. Ngayon, kung meron kayong kilala na ganyan or kayo mismo ay ganyan, pero ngayon nyo lang napansin, yan po ay senyales na nagiging toxic na kayo sa kapwa nyo driver. At nasosobrahan na po sa pagiging proud sa pag-drive ng manual transmission. Pero alam nyo guys, yung pagdami ng gumagamit ng matic transmission ay hindi na nakakapagtaka kasi po paunti na ng paunti ang mga car companies na naglalabas ng mga nakamanual. Kasi guys, sa maniwala kayo sa hindi, ang mga car companies, lalo na yung mga engineers na nag-design ng mga sasakyan na ibinebenta nila ay naniniwala na ngayon bunga ng technology ay mas fuel efficient na ang mga matic transmission kumpara sa manual. Ang mga matic transmissions po ngayon kasi ay hindi na yung katulad nung dati na yung conventional lang na mayroong mga planetary gear set. Iba-iba na po ang mga automatic transmission. Mayroon pong dual clutch, mayroong sequential, mayroong CVT. Tapos lahat po ng mga modern matic transmission ngayon ay very high-tech talaga kasi equipped na po yan ng multiple sensors na nagpapasa ng information doon sa TCU or sa Transmission Control Unit. At yung mga information na makukuha nitong TCU mula doon sa mga sensors ang nagko-compute kung kailan ba yung pinakatamang timing para mag-shift na mas accurate pa sa shifting ng naka-manual transmission. Tapos yung mga car companies ngayon para maging mas exciting yung pagdadrive ng automatic ay nilalagyan na rin nila ito ng manual mode kung saan ikaw na ang magko-control kung kailan mo ito isi-shift. Yung iba nga naka-paddle shifter pa. Pero mas convenient ito kasi hindi ka natatapak ng clutch. Dahil po dyan sa advancement ng technology ng automatic transmission, ay marami po akong mga kakilala na lumipat mula sa pagiging diehard sa manual, ngayon puro mga nakamatic na. Kasi nga naman iba po yung comfort na makukuha mo sa pag-drive ng matic transmission. Wala ka nang tinitimplang clutch, lalo na ngayon na napaka-traffic, na kahit siguro bata ka ay mangangawit ang tuhod mo patitimpla doon sa clutch. Ang bottom line ko dito guys ay lahat naman po talaga ng sasakyan may advantages yan at saka disadvantages. May pros, may cons. Ang advice ko lang po ay enjoyin nyo lang ng gusto kung ano man yung dinadrive nyo. Mas healthy at mas enjoyable ang pagdadrive kung hindi nyo na ikukumpara yung sarili nyo sa iba. Mas masaya po kasing maging car enthusiast kung hindi ka toxic. Nire-respeto mo yung iba and in return, ire-respeto ka rin nila.
So guys, I hope na walang na-offend dito sa konting kwentuhan natin. Kung meron po ako mga nakalimutan sabihin at meron kayong mga gustong idagdag, ay paki-comment nyo po dyan sa baba para mas umaba itong kwentuhan natin. Huwag lang po kayong magsasawang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!